Kumusta na mga kanayon? Ngayon ating pag-uusapan ang isang negosyo na talaga namang patok sa ating bansa, ang pag-aalaga ng alimango sa Pilipinas. Kapag may bagyo o masamang panahon, maraming mangingisda ang hindi makalaot. Dahil dito, nawawalan ng kabuhayan at kita ang kanilang pamilya. Pero ngayon, may alternatibong solusyon na tinatawag na Recirculating Aquaculture System o RAS para sa mud crab fattening, isang climate-smart agriculture strategy na maaari ring simulan kahit nasa lupa ka lamang. Isa sa mga inspirasyon natin ay si Carlo Dumael ng Highlands Crab sa Alfonso, Cavite. Nagsimula siya noong panahon ng pandemya. Dahil limitado ang galaw, naisip niyang subukan ang vertical mud crab fattening gamit ang RAS. Nagpatayo siya ng pasilidad para sa alimango. Ngayon, ito na ang isa sa kanyang pangunahing kabuhayan. Ang mud crab facility ay gumagamit ng makabagong teknolohiya. May mga tangke na may individual boxes para hindi maglaban ang mga alimango. Naka-install din ang filtration system, biofilter at aerator para mapanatiling malinis at may sapat na oxygen ang tubig. Dahil dito, kontrolado ang kapaligiran at mas mabilis na tumataba ang mga alimango. Sa vertical RAS, karaniwang naglalagay ng 100 boxes para sa 100 pirasong alimango para sa commercial operation. Bawat isa ay may sariling kahon o compartment upang maiwasan ang pag-aaway at injury. Mas mataas ang survival rate at mas tiyak ang pagtaba ng mga alimango. Karaniwang ginagamit dito ang brackish water o bahagyang alat na tubig. Maaari itong manggaling sa dagat o poso na hinaluan ng asin upang gayahin ang natural na tirahan ng alimango. Mahalagang panatilihing tama ang salinity level para hindi ma-stress ang mga alimango. Gumagamit po tayo ng brackish water dito po sa vertical farming. So pag sinabi mong brackish water, ano itong water na to? Pinagalo po ng salt water sa fresh water. 50-50 po. 50-50. Sa pagpapakain, karaniwang ginagamit ang mga byproducts gaya ng isda, tahong at snails. Pwede ring gumamit ng formulated feeds para mas mabilis na tumaba ang mga alimango. Ang tamang pagpapakain ay susi para sa mabilis na pangdagdag ng timbang ng mga alimango. Para sa maintenance, kailangan regular na linisin ang filter at siguraduhin ang daloy ng tubig. Araw-araw ding minomonitor ang kalidad ng tubig tulad ng temperatura, pH at oxygen level. Sa tamang pangangalaga, iwas sakit at mas mataas ang kita. Pagdating sa bentahan, maraming pwedeng pagdalhan ng alimango. Maaari itong ibenta direkta sa palengke, mga restaurant, seafood suppliers o e-export sa pamamagitan ng mga traders. Mataas ang demand sa mud crab lalo na sa mga hotel at food chains. Sa ngayon, anong distribution channel nyo? Paano siya binibenta? Retail? Retail lang lahat. So paano? Pumupunta kayo sa mga tindahan? Meron sa palengke? O online? Online talaga. Online lang? Online talaga. Tapos yung restaurant namin sa likod, yung maliit na restaurant, kung nakisilip po kanina, medyo maliit lang siya pero pwedeng mag-dine-in doon? Pwede sir, dine-in via reservation lang kasi yung area medyo maliit. So pag nag-order? Kaya mga kababayan, habang patuloy tayong hinahamon ng bagyo at pagbabago ng klima, maaari nating subukan ang vertical mud crab fattening gamit ang recirculating aquaculture system. Hindi lang ito dagdag kita, kundi isang sustainable at climate-smart strategy
na pwedeng magbigay ng bagong pag-asa para sa ating mga mangingisda. Alimango sa lupa, kita kahit may bagyo. Simulan na ang iyong sariling mud crab recirculating aquaculture system business.